Paano ba? Paano wag mag-overthink o sobrang mag-isip? 8 tips. Shoutout to Blitzy Jen Macas, James Kimari, Robert Pulandres, and Mary Grace Labastida. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe and leave a comment down below, and follow our Facebook page, facebook.com/paanoba-channel. Let's start the video. Tip number 1. Huwag mong isipin kung saan ka magkakamali. Isipin mo na magtatagumpay ka. Sa maraming kaso, ang pag-overthink ay nagmumula dahil sa takot. Takot na baka malugi ka, takot na baka mag-fail ka, takot na baka mapahiya ka. Kung nagfo-focus ka sa mga negatibong bagay, maaaring ang mga bagay at pangyayari ay hindi umayon sa gusto mo. Sa kaka-overthink mo nito, talagang hindi ka magtatagumpay kasi hindi mo nagagawa o wala ka ng oras na gawin ang mga aksyon na magli-lead sa tagumpay. Isipin mo na lang, kakayanin mo ito. Labanan ang iyong isipan at maging positibo ka lamang na hindi ka magfe-fail o mabibigo. Isipin mo lahat ng mga pagkakataon in the past na akala mo rin ay lalagapak ka o hindi ka magsasucceed. Pero nagawa mo naman. Tandaan mo na may kakayahan ka, tandaan mo na magaling ka, tandaan mo na may track record ka na nagawa mo na ito in the past. Whether in a smaller way or in a big way, definitely nakaranas ka na rin ng tagumpay in the past and focus on what will get you there. Sa susunod na makita mo ang sarili mo na nag-iisip na naman ng mga negatibo at nakakasama para sa iyong sarili, ibaling mo ang atensyon mo sa positibo. Isipin mo ang mga nagawa mong tama sa buhay mo at ito ang gawin mong dahilan para magpatuloy. Tip number 1. Huwag mong isipin kung saan ka magkakamali o nagkamali. Isipin mo na magtatagumpay ka. Tip number 2. Maging masaya lang. Kung minsan ang pagiging masaya sa mga bagay na mapaglilibangan mo ay makatutulong upang hindi ka makapag-overthink. Humanap ka ng mga gawain na maaaring makapagpabaling ng iyong atensyon. Pwedeng mag-meditate ka, magsayaw, mag-ehersisyo, o mag-aral magluto at magpinta. Gawin mong abala ang sarili mo upang hindi mo maisip ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng negatibong enerhiya at problema. Kung masyado kang maraming oras para mag-isip at magnilay-nilay, talagang marami kang maiisip na negatibo. Kaya the next time that you find yourself overthinking and over-worrying, over-analyzing, maghanap ka ng magagawa sa bahay. Yung tipong productive, yung kakainin nga yung mental and brain space mo para hindi ka masyado makapag-isip tungkol sa mga problema mo. Mas mainam kung pipili ka ng activity na ma-enjoy mo rin para mawala yung loob mo with what you are doing. Kunyari, tumambay ka with friends, mag-travel ka, mag-aral ka ng something new. Tip number 2, maging masaya ka lang. Tip number 3, huwag mong isipin ang mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Madalas, nasisira kung ano ang meron tayo sa kasalukuyan dahil sa labis na pag-iisip natin kung ano nga ba ang meron sa hinaharap. Hindi naman natin hawak ang mga pangyayari. Hindi natin ito kontrolado, kaya naman ang pwede lang nating gawin ay magtiwala. Huwag mo munang isipin ang mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Live in the moment, ika nga. Saka mo na lamang isipin kapag nandoon ka na sa sitwasyong iyon. Tip number 3, huwag mong isipin ang mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Kusa na lang darating yan. Kaya worthless mag-worry, mag-overthink, mag-overanalyze kasi posibleng hindi naman mangyari yung kinakaalala mo. Baka mangyari pa yung hindi mo pa naisip. Kaya let go and let God. Tip number 4, isipin na walang perpekto sa mundo. Malaking usapin ang konsepto ng perfection. Ano nga ba ito? Totoo nga bang nag-e-exist ito? Hindi. Walang perpekto sa mundo. Ang meron lang, pagiging kontento. Isa sa mga dahilan ng pag-overthink natin ay ang paghahangad ng perpektong buhay. Hindi naman masama ang mangarap, ngunit
Upang matupad mo ang magandang buhay na pinapangarap mo, kailangan mo rin ng pagkilos. Huwag kang mangarap ng mga bagay na hindi naman posibleng mangyari sa totoong buhay. Oo nga't libre lamang ito, ngunit hindi ka dapat umasa na kusa itong darating sa'yo. Gumawa ka, gumalaw ka, kumilos ka para mangyari ang mga ito. Tip number 4, isipin na walang perpekto sa mundo. Kasama ka na ron. Before we continue with tip numbers 5 to 8, maikling patalastas lang po. Find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with tip number 5. Huwag kang mabuhay sa takot. Kapag natatakot kang magkamali uli, kapag pakiramdam mo ay mabibigo ka dahil bumabalik sa iyo ang alaala ng pagkakamali mo noon, yung tipong nag-overthink ka at iniisip mong buong buhay mo ay isang pagkakamali, huwag ganon. Tandaan, hindi naman ibig sabihin na nagkamali ka dati ay magkakamali ka na uli sa susunod. Sabi nga nila, every opportunity is a new beginning. Hindi ka naman dahil nagkamali ka ay hindi ka na magtatagumpay. Bago ka maging successful, marami ka munang pagdadaanan. Mararanasan mong madapa, ngunit hindi ito dahilan para hindi magpatuloy o huminto. Tip number 5, huwag kang mabuhay sa takot. Tip number 6, magbigay ka sa sarili mo ng mga boundary. Mahalin mo ang sarili mo. Bigyan mo ng isang araw o kahit na ilang minuto ang sarili mo na mag-isip, mangamba, at mag-analisa ng mga bagay-bagay. Magmuni-muni sa mga bagay-bagay, pag-isipan ang mga gagawing hakbang. Kung minsan, ang pagsusulat o pagkikwento sa iba ay makatutulong upang mabawasan ang iyong mga dalahin sa buhay. Masarap ang mabuhay. Kung minsan, kinakailangan mo lang namnamin ang mga nararamdaman mo. Umiyak ka ngayon ngunit tandaan na walang permanente sa mundo. Piliin mo ring masaya pagkaraan ng iyong pag-iyak. Wala namang magandang maidudulot ang pag-iyak, pag-overthink, pag-worry, pag-analyze. Isipin mo na lang parang pinarurusahan mo ang sarili mo para sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Bakit mo ginagawa sa sarili mo yon? Payagan mo ang sarili mong umiyak, payaan mo ang sarili mong mag-worry, pero mag-set ka ng time limit. Nang sa gayon ay hindi doon nauubos ang oras mo. Pagkatapos mong umiyak at mag-worry, tanungin ang iyong sarili, okay, now what? Ano nang gagawin natin? Ngayong eto na nga yung sitwasyon kung nasan tayo, anong pwede nating gawing hakbang para mapabuti ang buhay natin? Tip number 6, magbigay ka sa sarili mo ng boundaries. Tip number 7, hindi mo mapepredict kung ano ang nasa hinaharap. Hindi mo hawak ang mga nangyayari sa buhay mo dahil wala namang kasiguraduhan ang mundo. Hindi mo kontrolado ang mga bagay na makakapagpasaya o makakapagpalungkot sa iyo. Hindi mo alam kung ano ang meron sa hinaharap. Ang meron ka lang ay ang ngayon. Kung palagi mong iniisip ang future, hindi ba't maaari nitong masira ang iyong present? Dapat ay matutunan mong i-appreciate ang meron ka ngayon. Maging masaya ka sa kung ano ang nasa harap mo ngayon. Tip number 7, hindi mo mapepredict kung ano ang nasa hinaharap, kaya useless mag-alala tungkol dito. Tip number 8, accept your best. Madalas, kaya tayo nag-overthink ay dahil sa insecurities natin sa buhay. Ang takot na hindi tayo maging sapat sa isang tao. Lagit-laging may masihigit sa'yo. May mahahanap ang taong mahal mo na maaaring wala sa'yo pero nasa ibang tao. Mararamdaman mo kung minsan na maaari kanyang mapalitan ng ganun-ganun lang. Ngunit mali. Kung sa tingin mo ay ginawa mo na ang buong makakaya mo para manatili sila, hindi ka kailanman nagkulang. Walang mali sa'yo. Sadyang hindi lang sila marunong makontento. Dahil ang tamang taong nakalaan para sa'yo. Kahit hindi ikaw ang pinakamaganda o pinakagwapo, kung sapat ka na, hindi ka na niya iiwan. Tip number 8, accept your best. Binigay mo ng lahat. Let it go. Hindi mo nakasalanan kung bakit nangyari ang mga nangyari. Mag-focus ka na lang sa hinaharap.
do better next time. Choose better next time. Baka ang tanging pagkakamali mo lang ay nagmahal ka ng maling tao. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos, and like our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. Please also support our business page, facebook.com/TokTokPasig Franchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS125-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website, where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.